Hello, magandang gabi po sa fire sign elements na Aries. Yan, Lola Baby po nagpapakilala. Bibigyan ko po kayo ng timeless reading para sa mga natitirang araw, linggo sa buwan ng Hunyo. Yan. So ito po is general ha, hindi po ito personal reading or private reading. Yan. So, isa lang pong like, shares, and subscribe. If ever hindi pa po kayo nakasubscribe at nais po ninyong mag-subscribe. So, tignan po natin saan tayo dadalhin ng inyong energy. Yan ha. So, nakikita niyo naman dito yung tinatawag the bottom card. Yan ha. Okay. So, itong the bottom card na ito yung tinatawag na the Three of Pentacles. Diba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na you are, kasi narito ang the Queen of Wands. So, ibig sabihin nito, paano mo pamahalaan, okay? Yung iyong nasasakupan. Halimbawa, sabihin na nating may mga properties kayo, di ba? Paano mo pamahalaan ang iyong bahay, ang kalusugan ng pamilya mo, di ba? Ang inyong assets, ang inyong bakuran, ang inyong kabuhayan, paano mo pamahalaan? Kaya dito nakikita, kahit ito yung tinatawag na the Queen of Wands, narito yung energy ng feminine, okay? Sapagkat pag sinabi mong the Three of Pentacles, that is tinatawag the earth energy element. So it has something to do about femininity, di ba? So it's like tinatawag na if you are very, very masculine, madali kang mag-switch into feminine. So it's like dito sabihin na nating minamanage mong maigi ang pamemera, di ba? It's like magaling kang mag-accounting, di ba? Bawat labas ng sentimo, yan. So it's more about paano mo pinamamahalaan ang iyong tinatawag kabahayan, yung ari-arian, di ba? Hanap buhay man ito ng asawa mo, di ba? Hanap buhay ng mga anak mo or hanap buhay mo man ito. So nakikita rin dito kung paano mo ingatan, bigyang importansya, pahalagahan ang relationship ninyo, especially to others. Yan ha. Ibig sabihin nito, gusto mo yung tinatawag black and white, malinaw sa parte mo at sa parte nila. Yan. Kumbaga dito ipinauunawa mong maigi your intention or yung tinatawag inuunawa mong maigi ang kanilang tinatawag na whatever their intention is para magkaroon dito ng tinatawag na growth, di ba? So nakikita ditong align naman ang inyong relationship sa bahay man ito, sa marriage man ito, sa children man ito, sa kapitbahay man ito, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, sa society, sa community, sa neighbors, kahit saan, di ba? So kita naman ninyo ang pagkakaganda-ganda ng tinatawag distribution ng tatlong Pentacles. Okay? So, tingnan po natin ha. So, ito yung energy na nahagip ko sa inyo. Ibig sabihin, kayo is yung tinatawag calculated. Okay? Yung tinatawag na organized. Yung tinatawag magaling kayong magplano. Yan ha. Especially pagdating sa tinatawag kabuhayan. Diba? Yan. So, tingnan po natin ha. So, naririto ang tinatawag na the Nine of Cups, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na independence, kalayaan. For some of you, ibig sabihin nito, tapos na siya sa kanyang tinatawag na public life. It's like nanawa, okay? Ang nakikita ko dito ay nanawa na siya.
Okay, it's like tinatawag, sabihin na natin, graduate na siya. Okay, halimbawa sabihin na natin sa pagtatrabaho, okay, sa pakikipagkaibigan, o kaya sabihin na natin sa pagsusosyal, social life, di ba? Maaring graduate na siya sa limelight, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag na doon naman siya, ang priority niya is yung tinatawag bahay kubo niya. Maaari ito yung tinatawag family na lang niya, di ba? It's like ito yung tinatawag the God the Father, the God the Son, and the Holy Spirit. Okay? So maaring ang tinatawag na Aries is more tinatawag na family life. Okay? Maaari ito yung tinatawag pagsisilbi sa kanyang family. Okay? O kaya pagsisilbi sa Panginoong Diyos. So it's more about inwards, papasok na. It's like tapos na ang kanyang tinatawag na public celebration, public life, public fiesta, di ba? Halimbawa, sabihin na natin in the past. So, nakikita ko, for some of you, ito yung tinatawag in the past, di ba? In the past life, your past lives. Ibig sabihin nito, maaaring mahilig ka mag-disco, mahilig ka magsabong, di ba? Mahilig ka magmadyong, mahilig kang uminom, mahilig kang bumarkada. It's about tinatawag na yung tinawag na masasabi mo, okay, na it's like layaw. Yun lang ang nakikita ko, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na balik na siya. It's more concentrate na siya sa kanyang tinatawag family, di ba? Maaring mag-alaga na lang ng mga apo, mag-aalaga na lang anak, o kaya sabihin na natin sa bahay na lang siya. Halimbawa, magbe-business, di ba? So, nakikita dito, kaya kita mo naman align yung the Three of Pentacles, di ba? It's like tinatawag, uuwi na ako, galing ako sa abroad, diyan na lang ako, mag-i-stay sa bahay. Yan ha, so napakaganda nito. It's like merong mga Aries na napalayo sa family na ibig sabihin nito makakabalik na sila. Okay, maybe sila sabihin natin mga OFW o baka naman ito yung nagkasakit, ibig sabihin na confine ng matagal sa ospital o kaya sa isang institusyon, okay? O maaaring ito yung tinatawag na anong tawag dito? Sabihin na natin ang trabaho niya is very very exclusive. Ibig sabihin nito yung walang uwian, 'di ba? Oo, so kasama na rin dito yung tinatawag mga lock up abroad, 'di ba? Yan. O maari ito yung tinatawag na mga halimbawa nag-ask sila ng asylum sa ibang bansa pero nakikita makakauwi na sila, uuwi na sila. Diba? Yan, maaring tapos na ang giyera, diba? So maari ito sabihin natin mga sundalo, diba? Maari ito yung mga tinatawag na sabihin na natin mga teachers from abroad, diba? Mga retirees, mga magpe-pension na, ibig sabihin uuwi na sila sa kanilang roots, diba? So saan sila nanggaling? Yan ha? So nakikita dito yung tinatawag na tapos na sila sa kanilang pamamayagpag, di ba? So naririto ang tinatawag na the lapapes. Sandali lang, ito baga is Taurus or Libra. Okay? Sandali tinitingnan ko. So ibig sabihin nito Venus, di ba? So ito is tinatawag na Libra. Okay? Oo. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, sandali, relationship. Okay? Yan. So, ano man itong relationship na ito, kung ito, kasi ito'y Venus, okay? Pinamumunuan siya ng Venus. Yan. So, ang nakikita ko dito is, itong kanilang na-acquired, di ba? Noong panahong sila is nasa, halimbawa, kalakasan ng buhay, di ba? Yung tinatawag noong sila very, very youthful, di ba? Kabataan. Ano ang kanilang mga natutuhan? Let's say, sabihin natin, sa buhay nila, sa pakikisama nila, sa trabaho nila. Ano ang experience? Ano ang tinatawag na aral? Okay? Ang aral ng buhay. Anong aral ng buhay ang kanilang tinatawag na na-acquired, di ba? Yan. Kumbaga dito yung na-i-apply. Kumbaga dito it's like tinatawag, nagbago na. It's more about na ito
yung kanyang pagiging masculine, okay? Nag-switch into feminine. So, ang nakikita ko dito, for some of you, whatever happens in your past lives, ibig sabihin nito, isinishare. Yung kanyang, whatever happens in the past life, ito'y naisabuhay, na ito yung tinatawag na isinashare naman niya ang aral na ito. It's like isinasalin o kaya yung tinatawag halimbawa sa mga kabataan, 'di ba? Maybe this person, the Aries, is yung tinatawag na converted ano ang tawag dito? Converted ba yun? Converted Christian, di ba? So, maaari sabihin na natin in the past, sa kanilang tinatawag na past lives, maybe they are very, very wild, di ba? Sabihin na natin madaling araw na silang umuwi or yung tinatawag na masyado silang daring, di ba? Kumbaga wala silang kinatatakutan, di ba? Masyado silang tinatawag adventurous, maaring kung saan sila nakapunta, di ba? It's like a wild life, pero nakikita mo nagkaroon ng conversion, di ba? Kasi from wild life dito, ibig sabihin nito yung tinatawag na nagkaroon ng awakening. Yan. Kung kaya dito makikita mo yung tinatawag na the new Aries. Okay? So, maaaring for some of you, you became, sabihin na nating pastor. Okay? From past lives sa ngayon, nagkaroon ng conversion, nagkaroon ng awakening, nagkaroon ng tinatawag na transition, di ba? Sa buhay ninyo. Yan. Kasi narito ang tinatawag na the Nine of Cups. So, it's like you become very, very holy. Yan na. Kaya dito nakita ko yung tinatawag, the God the Father, the God the Son, and the Holy Spirit. Diba? Ang tatlong persona. It's like isinasabuhay nila ang tinatawag na salita ng Diyos. Yan ha. Tingnan mo, pagmasdan mo ang Aries, they are a very good listener, okay? It's like tinatawag nagkaroon ng submission, di ba? It's like tinatawag, I commend my heart and soul to you, my God, di ba? Yan, no? So, nakikita ko dito, they are church goers, di ba? They are church goers. Maganda ang kanilang tinatawag na relationship sa simbahan man, sa government, sa mayor, sa society. Yan, no? Dito nakikita. Maganda relationship nila sa neighbors, di ba? Family, relatives, friends, the society, the people with authority, kagaya ng militar, di ba? Politiko, yan. Maganda ang relationship nila. Okay? So, meron din natawag dito na the chariot. Yan, okay. So, ano ibig sabihin ng the chariot na ito? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, for some of you, nagkaroon ng tinatawag na, it seems like meron ditong, it's like moving, okay? Let's say, moving to a new house, moving to a new place, di ba? Humaring travel planning, di ba? Or sabihin na natin baka magpapaayos sila ng bahay. Kasi nakikita ko dito, it's like they are moving to a very big house, okay? So, nakikita dito may growth. Yan, oh. May growth ang kanilang tinatawag na relationship, okay? Relationship sa trabaho, relationship sa mga tao, people with authority. Yan. So, for some of you, it's about tinatawag na authority, okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag from your past lives, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, bumalik na siya, okay? Yung kanyang tinatawag na bahay. Yan ha, okay. It's like tinatawag home sweet home. Yan ha, okay. So, ibig sabihin nito, yung bahay niya is tinatawag na a holy place. Huwag mo itong papasukan ng tinatawag kalokohan. Kaya siya narito nakatindig. Okay? It's like tinatawag dito, siguro yung tinatawag na ang mga taong pumapasok lang sa bahay niya is yung tinatawag na maganda ang energy. Okay? Hindi yung mga halimbawa chismoso, hindi yung mga iskandalo. Yan. It's like ini-screen niya bawat taong pumapasok sa bahay niya. Diba? So nakikita mo din dito yung tinatawag na the Aries, diba? Paano niya iniibsan ang kalungkutan, ang pagkauhaw ng isang kaluluwa.
Pag sinabi ng kaluluwa tao, di ba? It's like tinatawag ang bahay niya is bukas, di ba? Sa mga taong nangangailangan ng kanyang awa. Kasi dito makikita mo na siya, di ba? It's like, ito yung tinatawag na converted. Converted ba yun? Nagkaroon tinatawag pagbabago, okay? It's like from a sinner, they became a holy person, di ba? Yan, yun ang po nakikita ko, ha? So, kumbaga dito, paano niya nako-convert ang mga tao, especially the sinners, okay? It seems like sila is magaling sila magsalita, magaling sila magbigay ng advice, okay? So, ang reading na ito is tinatawag kung sino lang ang makaka-relate, di ba? Dahil kayo na may milyon-milyon mga tao, di ba? Kung relate kayo, salamat. Kung hindi kayo relate, it's not a problem, okay? So, kumbaga dito, nakikita growth, okay? May growth sa tinatawag na relationship nila. Yan, ha? So, ibig sabihin nito, success. It's like tinatawag, ano man ang kanilang gawin sa buhay, di ba? Be it ang role is a leader or ang role nila is tinatawag na sa humanitarian, okay? Or ang role is a parents, naririto ang tinatawag na achievement, success, di ba? It's like, makikita mo dito, okay? It's like sinishare nila how they raise their children, di ba? How to maintain tinatawag na peacefulness sa isang relationship. Yan, no? Dito, di ba? So, ibig sabihin, mayaman sila, okay? Mayaman siya, spirituality, okay? Kundi man siya mayaman sa pera, pero mayaman siya sa mga friends. Mayaman siya spirituality at saka mayaman siya sa tinatawag na respeto. Diba? Kumbaga dito ang tinatawag mataas ang pagtingin ng mga tao sa kanya. Diba? Yan. Ibig sabihin, credible siya. Kaya, yun ang nakikita ko for you, ha? So for some of you, it's about your role. Kasi kita mo merong dalawang tao sa magkabilang shoulder niya. It's about the role they play, di ba? So ibig sabihin nito, ano siya? Maybe he is a person with authority, di ba? Let's say sabihin na natin, manager siya sa bangko. Ang kinikater niya is halimbawa mga taong gustong umutang, 'di ba? Maybe he's a social worker, 'di ba? Ang kinikater niya is halimbawa mga children mothers, halimbawa yung mga mothers is tinatawag na inaabuso ng ng kanilang mga asawa, 'di ba? So it's about their tinatawag authority. Okay? Yung position ang nakikita ko sa inyo. Okay? Since tumabi dito, ang tinatawag, sumunod kasi ito dito sa tinatawag na the justice. Yan, ha? Ibig sabihin nito, itong aris na ito is against tinatawag na corruption. Okay? So, ibig sabihin nito, ginajustify niya ang tinatawag na pag may kasalanan ang tao, 'di ba? Kumbaga dito'y tinatawag na justifying the poor, the weak, 'di ba? Kaya dito kita mo itong tinatawag the nine of cups. Okay? Gina-justify niya ang mga taong very, very weak, hindi makalaban sa hustisya. Ibig sabihin mga dehado. So maaring itong tinatawag na aris na ito is a lawyer, a judge, a police, a military, di ba? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag na gina-justify niya yung mga mahihina. Okay? Yung tinatawag na hindi nila makamit ang katarungan. Okay? So kung kaya dito nakikita ang tinatawag the symbol of the Three of Pentacles. Di ba? Yan. So, sandali lang ang tingnan ko lang. Narito ang tinatawag na the Eight of Cups, di ba? Oh. So, ibig sabihin nito, tinatawag na from the Nine of Cups, di ba? Yan. From the Nine of Cups to the Eight of Cups. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, ito'y defender, okay? Tagapagligtas siya. Kahit
Kung halimbawa sabihin na nating merong isang mahirap, hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi siya yung tinatawag na no read, no write. Ibig sabihin, sa Aries sila napunta. Dahil the Aries is a credible person. Diba? So nakikita ko dito, the Aries has power. Ibig sabihin nito, they have connection. Diba? Let's say, sabihin natin, ang connection niya, may connection siya sa militar, may connection siya sa simbahan, may connection siya sa mayor, may connection siya sa barangay. Diba? Malakas ang connection. Kung kaya, ibig sabihin nito, lapitin sila, okay, ng mga tinatawag. Halimbawa, sabihin na natin, ito'y negosyante, diba? O maaring ito'y whatever, diba? It's like tinatawag, lapitin, masyado siyang lapitin ng mga taong may mga pangangailangan. Na kumbaga dito, they have no voice, na ito ay ipagtanggol ang kanilang sarili because only Aries has this. Okay? Yan. Itong kapangyarihan na ito, the square, di ba? It's like tinatawag na Illuminata ba yun? Illuminata. Ano ba yung pelikulang napanood ko? Something like that, di ba? Illuminada. Something like that. Di ba? Yan o. Kita mo. So, nakikita ko dito, the Aries with power. Okay? The Aries, yung tinatawag, very, very strong ang kanyang personality. Okay? Kumbaga dito nakikita mo, they can persuade, okay? They have the power to persuade even the king, di ba? Yan no. Kita mo, yan no. Pag ito'y humarap, yan oh. Ito yung tinatawag, they listen. They listen, kita mo naman, they listen. Basta ito'y humarap. Kasi mataas yung kanyang tinatawag na credibility ba yun? Yung tinatawag pagkatao, di ba? The reputation. Mataas ang reputasyon ng tinatawag na Aries na ito. So whatever is this, ibig sabihin nito, it seems like, okay, na there is a chance, okay, tinatawag na magdadatingan itong mga ito nangangailangan ng tulong sa inyo, okay? It seems the Aries, for some of you, siguro kung kayo may mga katungkulan, abogado, judge, something like that, ibinibigay mo ito either libre, okay, for humanitarian, or yung tinatawag na ang bayad sa iyo is yung tinatawag na hindi ka yung tinatawag hak-hak, okay? Kasi you are more, nakikita dito, you are more on humanitarian. Kaya ka nakatindig sa tinatawag na the chariot. Okay? It's more about service. Okay? Service to the needy people. Okay? Especially yung mga tinatawag, mga mahihina. It's like, kagaya ng mga bata, di ba? Kagaya ng mga inaabusong mga kababaihan, di ba? Yaan. Kumbaga dito, iyan ang kinikater ninyo, okay? So nakikita ko dito, yung mga Aries, ang kinikater nila is more yung tinatawag na dalo, pinakamababa sa pinakamababa ng mga tao, di ba? Even mga matatanda, di ba? Yon. Kaya dito nakikita mo ang kanilang pagmamahal. Yan, oh. Yan, di ba? Oh. So, it seems like, ito ang posisyon mo, more clients are coming to you. Okay? Para sila ipagtanggol ninyo.